Okay. Magandang gabi sa lahat, sa mga viewers natin sa YouTube channel at saka sa FB. Salamat din kay Brother Rasha. Tayo po binigyan ng pagkakataon na makapagbahagi din ng salita sa kanyang page. Okay, so as you noticed, tayo po'y bumalik. It was last Monday. Meron po tayong segment, meron po tayong pinag-uusapan. Patungkol po yun sa mga false teachers at saka mga false teachings. And ang atin pong ginagamit, ang atin pong ginagawang panukat para atin pong malaman ang turo ba ay katotohanan o hindi, gumagamit po tayo ng Biblia. Kaya ang title po ng ating segment, binigyan po natin ng title na Biblical Revelations. Ano pa yung mga false teachers, ano pa yung mga false teachings according to the Bible. Okay, so I will read here in 1 Corinthians chapter number 4, verse number 6. 1 Corinthians chapter 4 and verse number 6. Ito po ang atin verse ngayon na maging sandalan po sa ating continuation ng ating study. 1 Corinthians chapter number 4 and verse number 6. Okay, so I'll read. Ako po ay gumagamit ng King James Version. Para mag-synchronize po tayo, if you have your Bible o your Bible apps, makagamit po kayo ng King James Version para makikita po ninyo yung binabasa natin. Kasi yung King James, ito po ay matawag natin yan, neutral na version. Kasi may maraming version ngayon na ginagamit ng mga other sekta, other na mga grupo. And some of the version na ginagamit ay pabor din sa kanila. It means they are making that version in order maging aligned sa kanilang doktrina. Kaya pagbabasa mo sa kanilang mga Bible, sa kanilang sariling version, talagang makikita mo doon ang kanilang teaching. Kaya sasabihin nila, they have always the trap. Sinasabi na pag mabasa ko sa Biblia, na ganun. Pero yung Biblia pala na kanang ginagamit, sila po yung gumagawa, sila po yung nag-translate or tinatawag nilang sarili nilang translations. Kaya pabor palagi sa kanila. So itong King James Version, ito po hindi pabor po sa atin, sa Baptist, hindi po ito gawa ng Baptist Church, hindi po ito gawa ng sikta na Baptist. Kaya it could be a neutral na version nating gamitin. Okay? So basahin ko dito sa 1 Corinthians chapter 4 and verse number 6. Ito po ay sinulat ni Apostle Paul sa Corinthians kasi yung mga Korinto, kapatid, yung mga believers doon sa Korinto, at saka not just the believers but the mga tao doon na nakatira sa Corinth, sila po yung mga matatawag natin na mga matatalino. They very knowledgeable, kaya doon po nag-start yung mga history doon sa Greece, doon sa Greek, kasi ito po yung mga lugar na kung saan sila po mainly nakonquered po sila ng mga Greeks. So they were very knowledgeable in terms of philosophy, in terms of mga tawag natin mga studies or mga knowledge, they call it science. Kaya si Apostle Paul ay meron siyang sinabi dito in verse number 6. Okay? So sabi dito, chapter 4 ng 1 Corinthians chapter 4 verse 6. And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself, to Apollos for your sake, that ye might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another. So may word dito na isinulat si Pablo, sabi niya, that we might learn in us to think above that which is written. Kaya yung ating tinuturo, kapatid, ito po ay hindi tayo tataas, hindi din tayo bababa,
doon sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, doon tayo. Kung ano yung sinabi ng Biblia, doon lang po tayo nag-stick. Hindi po natin dinadagdagan, hindi po natin kinukuhaan po ng power yung scripture. At hindi po tayo nag-uumit, hindi po tayo nag-i-edit. Kaya sabi ni Apostle Paul, kung ano yung nakasulat, yun lang po, doon tayo mag-stick. Kaya yung ating topic, atin pong i-reveal yung mga false teachers according to the Bible. Hindi po ito hindi po ito traditional na libro natin. Wala po tayong ganun. At hindi po tayo nagbe-base doon. We are basing our faith and practices doon po sa Biblia. Kasi marami pong mga grupo ngayon, and some of them, they are fighting, they are very diehard and loyal na sila po ay naging natawag nating they are making defense on their teaching. But kung natin pong titingnan, yung kanilang teaching po ay talagang na-establish lang ng kanilang simbahan. Na-establish lang kanilang grupo. Hindi po nakikita doon sa biblical na establishment or doon sa founded in the Bible. Okay? So, yan po ang naisulat dito. Kung ano yung pong naisulat, doon lang po tayo. Kaya sana ho, kayo po ay magbigay din ng opportunity sa amin na kami po ay makapagbahagi sa inyo. Word of God lang itong gamitin natin. Hindi po tayo gagamit ng iba pang mga any commentation, tawag doon, mga comments or some commentaries. Yan, let's call it commentaries. Hindi po tayo gagamit ng ganun. Tayo po ay gagamit lamang ng Word of God. Kahit tayo po itatawag na Christian. Marami po sa ito nagkiklaim na Christian. Pag tayo po ay Christian, kapatid, hindi tayo na-offend sa katotohanan galing sa Biblia. Ma-offend po tayo pag yung sinasabi ay hindi po ayon sa Biblia. Kaya ito po ang aming programa. Kami po ay nagpipray na sana ang Panginoon po ay magpa-soften pa sa inyong mga puso na bigyan po kayo ng opportunity din na makaintindi nito. Sana ibababa din ng Panginoon ang iyong mga pride. I know you have your own belief, no? May mga belief po tayo na natutunan traditional, may mga belief po tayo na galing pa sa ating mga magulang, may mga belief po tayo na itinuro sa atin. And because of their dominance sa pagturo sa atin, kaya tayo po ay nanatili doon. But if we open our eyes, if we open our hearts doon po sa salita ng Panginoon, i-check po natin. Sana ho na meron tayong ganung puso. Okay, so una, tayo po ay study ng mga false teachings. We're not pointing religion, no? We're just revealing from the Bible. No. Kaya sabi ko nga, ito po hindi personal, hindi po ito personal na tinutukoy natin yung relihiyon. Kasi ngayon, sabi nila, don't judge us, ganun. Hindi po ganun. Ang katotohanan lang po ang ating i-reveal. Okay? So, una, meron po tayong pag-uusapan patungkol po ito sa kaligtasan. Okay? So, marami pong nagsasabi na iba-iba pong mga paraan ng kaligtasan. Kaya, dito po nagdi-debate ang karamihan. Yung other sect, they have their defense, they have their own verses then, they have their own reasonings na ganun po ang paraan ng kaligtasan. But ano bang sabi ng Biblia patungkol sa totoong daan, kapatid, na ginawa ng Panginoon or God's way of salvation? Kasi yung Panginoon, siya naman yung gumagawa ng kaparaanan sa ating kaligtasan. Kasi sa atin, wala po tayong magawa. We're just a sinner. Dahil makasalanan tayo po ay nangangailangan, kapatid, ng tagapagligtas. And a sinner cannot be a savior to himself. Yan po. Tandaan po natin, ang isa pong makasalanan na hindi po maaari na maging tagapagligtas ng kanyang sarili. Kaya pag yung kaligtasan natin at nabibase sa ating sarili, kapatid, baka ibang destination yung mapuntahan mo. Hindi yung destination na gusto ng Panginoon, which is the heaven, which God prepared. Sabi dito, Ephesians chapter number 2, if you have your Bible, Ephesians chapter number 2, verse number 8 and 9. We will read. Sabi po ng Biblia, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Ito po, Biblia, kapatid, Hindi po tayo, again, we're not using
we're not siding on the traditional established doctrinal na relihiyon. Tayo po ay doon lang po nakastik sa Biblia. Okay? So, Ephesians chapter 2, in verse number 8, sabi dito, "For by grace are ye saved through faith." Si Pablo po ay nagpangaral doon sa simbahan ng Ephesus. They called it the Christian in Ephesus, they called it the Ephesians. The Ephesian church, sinabi po ni Apostle Paul na tayo po ay naligtas. Past tense pong sinabi dito, saved. Tayo po ay naligtas sa biyaya ng Panginoon. Okay? We are saved by grace. Sinabi kang by, ibig sabihin ang ano po, hindi po galing sa atin. Hindi po tayo nag-earn ito. Hindi po tayo nag-work nito. Sabi dito, by grace. Kaya yung sinasabing grace dito, ito po ay unmerited favor. Hindi po ito dahil may pabor tayo na galing sa Diyos. Tayo po ay mabuti or any favor or any favoritism or any qualification na nakikita. Actually, wala po tayong qualification. Lahat po tayo makasalanan according sa Bible. Romans chapter 3 verse 10, it is written, there's none righteous, no not one. And in verse number 11, there's none that understand that, there's not the do it good and understand that God. Wala pong nakakaintindi sa atin. Kaya ito po ay by grace alone lamang ng Panginoon. Na sabi dito, not just by grace we are saved, but through faith. Kaya yung atin pong hindi dito yung sinasabing participation. Wala po tayong participation sa kaligtasan. Kasi yung kaligtasan purely from the Lord. So yung atin response po, kapatid, sa grace ng Panginoon is through faith. Yan po. Sabi dito, through faith, not of yourselves. Yan po, sabi diyan, not of yourselves. Ibig sabihin, ang isang makasalanan ay hindi po maligtas sa kanyang sariling gawa. Hindi po maligtas sa kanyang sariling holiness. Hindi naman tayo holy eh. Oh, we're just pretending to be holy but we're not holy, di ba? Hindi naman tayo righteous eh. Sabi niya, description nila, we are unrighteous, we are sinner, we are wicked. Yan po ang mga description sa Biblia. Tayo po gumagawa ng mga iniquity, tayo po gumagawa ng mga kasalanan, mga abominations toward God. Madami pong mga description sa Biblia na tayo po dinidescribe po ng Biblia kung sino po tayo. Tayo po ay makasalanan and we are already condemned, sabi ng Biblia. Tayo po ay nako-condemn na when we die. If we don't have the grace of the Lord, if we don't have the faith in Christ, tayo po ay, ano po tayo? Ang atin pong destination ay papunta na po sa eternal judgment ng Panginoon. Kaya sabi dito, for by grace are you saved through faith and not of yourselves. It is the gift of God. Yan po. Regalo po ito ng Panginoon sa atin. Sinabi kang regalo, the Lord prepared it, the Lord provided. Ang Panginoon po ang gumawa nito, hindi po tayo ang gumawa. Kaya pag ang kaligtasan po natin ay nabibase sa ating sarili, pag tayo pong sentro ng ating kaligtasan, when you say, kapag tayo po'y tanungin, bakit naligtas ka? Ano ba ang daan ng kaligtasan? Pag ang center ng kaligtasan mo ay yung ginagawa mo or mga bagay na nagawa mo, kapatid, that is wrong teachings. Yan po ay hindi po turo ng Biblia. Siguro may mga verses din, may gagamitin din yung iba ng mga verses. Ito sabi ng Biblia kasi diyan may mga verses din na nagsasabi na yung pananampalataya na walang gawa ay patay. Kapatid, they just misinterpreted on that verse. Misinterpret lang po nila yung ganong verse. Kaya sila po ay naku-confuse. They don't believe. At dumadating po sa kanila sa situation na they puff up themselves. Kaya sabi ng Biblia, verse number 9, advice po ni Apostle Paul, not just advice, but the Word of God says, sabi niya, not of works, lest any man should boast. Hindi po dahil sa gawa. Hindi po dahil sa ating mga nagawa. Ito po ay hindi dapat na ipagmayabang, sabi ng Biblia, lest any man should boast. Kasi pag ang kaligtasan, dahil mabuti tayo, gumagawa tayo ng mga alituntunin sa ating mga simbahan, yung mga ibang mga grupo kasi, meron silang mga list
na ito gagawin mo. First step, second step, third step. Hindi rin gagawin. Yung iba 7, yung iba 3, yung iba 4, 5, 6. Meron silang nakalista na ganun. Na dapat makumpleto mo ito. Pag makumpleto mo ito, then you are secured yung kaligtasan mo. Hindi po yun ganoon ang turo ng Biblia. Ang turo po ng Biblia, na ang kaligtasan po ay binigay ng Panginoon. It was a grace of God na ang tao ho ay ang kanyang gagawin ay tatanggap through faith. Tatanggapin niya through faith. Hindi po tatanggapin dahil sa gawa, but he will receive it by faith. Kaya yung finished work ni Kristo, mga kapatid, sa cross ng Calvary, yan po the content of the gospel. Sinabi po tayong gospel, ang content po niyan yung ginawa ni Kristo sa cross. Na siya po ay pinatay doon, siya po ay inilibing, at pagkatapos, after 3 days, our Savior, Jesus Christ, was risen. Hindi po imposible sa isang Panginoon na buhayin yung kanyang sarili because He is the source of life. Siya naman yung tagapaglikha ng buhay. He is the giver of life and He is the creator of life. Kaya yan po, isang very obvious na revelation ng Panginoon. Na if Christ could reason Himself, if God could raise up Christ, then yung ating faith, mga kapatid, will not be in vain. Kaya paniwalaan po natin yung Biblia. There are many verses pa sa Biblia na makapag-explain, kapatid, na ang kaligtasan is only by the Lord Jesus Christ. Sabi pa nga dito, John chapter number 14. We are just quoting the familiar verses. John chapter number 14 in verse number 6. Marami itong naka-memorize sa atin, but marami din naka-memorize lamang, but they are not just believing on what they are memorizing. Kaya ang sabi dito, in John chapter 14 verse number 6, and Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. Very clear. Na si Kristo po yung daan. Yeah. Hindi po tayong daan. Kaya sabi ng iba, yung simbahan ng daan, mali po yun. Si Kristo po ay hindi simbahan. Ito pong daan, yung mga they call it sacraments. Hindi po yan ang daan. Ito po ang daan, mga ordinances ng ating simbahan, kasi ito yung established na doktrina natin. Kapatid, don't stick on that established doctrine. We should have independent study on the Word of God para meron tayong i-fact check natin. Tayo po ay nanonood ng mga news, alalaman natin yung ano yung fake news, ano yung gawa-gawa lamang. You need to have a fact check. I-check natin. Saan po natin i-check? Sa Word of God. Nasulat ba doon sa Word of God? Yan ba ang suro ng mga verses after chapters ng Biblia? Kasi meron namang mga doctrines na kinukuha lang ng mga some of the leaders of the church at itinuturo. But if you check it in the Bible, marami palang contradiction. Let's say, if you believe na yung kaligtasan ay sa gawa, maraming contradiction, kapatid. Makukontradict ka dito sa verse na John chapter 14, verse number 6. Ano sabi diyan? Nasabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life, and no man, very clear, no man. Ito po, si Kristo mismo, the Savior Himself na nagsabi, no man, wala hong tao na makapunta po sa Ama. Sabi ni Kristo, but by me. Kaya yung kaparaanan ng Panginoon, ipinadala niya ang kanyang bugtong anak, na si Kristo Jesus, upang magbigay po, kapatid, ng sacrifice doon sa cross of Calvary. Kasi tayo po'y makasalanan and we cannot meet the standard of God. Tayo po'y naka-disobey. Disobedient po tayo. We are guilty na tayo po ay nag-transgress sa Panginoon. At hindi po pwede na mag-indwell yung Diyos sa tao dahil ang tao ay makasalanan. And God requires something. Nagre-requires po ang Panginoon para tayo po ay maka-join again sa Panginoon
nagre-required po ang Panginoon. Ang nare-required po ng Panginoon, yung righteousness. Yung righteousness. But we are all disqualified dahil hindi tayo righteous. Yung ginawa ng Panginoon, ipinadala ang kanyang bugtong anak na si Kristo, the righteous God, sinless, spotless. Siya po ay nag-sacrifice ng kanyang buhay doon sa cross. He shed his blood on the cross. He received the emotional na matawag natin na condemnations ng tao, and even the condemnation of God. Sabi pa nga ng Panginoon doon sa cross, sabi niya, Father, why thou hast forsaken me? Ibig sabihin that time, mga kapatid, the condemnation of God na receive na ni Kristo. All the sins of the world, He carried it. Kanya pong kinarga. And the wrath of God. Na ano po sa kanya, na ibuhos po sa kanya. He is the one, kapatid, na nag-sacrifice. He is the one, kapatid, na maka-fulfill na at makasatisfied sa pinahanap ng Panginoon na requirements. Nagdidemand kasi ng Panginoon. Ang pinidemand ng Panginoon is the righteousness. And thank God that Christ impute us, na imputation, kasi yung word na imputation, yung righteousness ni Kristo ay ibinigay sa atin. Ikinover sa atin, tayo po ay na-clothed sa kanyang righteousness. That itatawag doon imputation from the righteousness of Christ, ibinigay sa atin. And then yung pag na-receive na yung righteousness of Christ through faith, yung faith natin kay Kristo, naniniwala tayo na si Kristo lamang yung tagapagligtas, nakatanggap po tayo ng righteousness. At nang natanggap po natin yung righteousness, ang pagtingin ng Ama sa atin, ng Panginoon sa atin, we are righteous toward Him. Matawag doon yung word na justification. Kayo po ay nakarinig po ng word. Tinatawag po yung justification. You are justified in the sight of God. Makikita po ito, Romans chapter number 5. We'll read Romans chapter number 5 para po mayroon tayong mga verses na kasi biblical po tayo. Sa Biblia po tayo. Kaya sana ho, yung mga kapatiran natin, if you defend your faith, if you defend your doctrine, sana ho, sa Biblia din tayo magdi-defend. Yung gamitin natin. Hindi yung mga ganito, history, ganito. Wala dyan. Hindi yan credible. Kasi lahat naman tayo makagawa ng sarili nating history. Makasulat tayo, kahit makagawa-gawa tayo ng mga author, at meron po tayo, totoo po yung mga tao na ganyan. Then, let's have a independent na meron pa yung pagsaliksik din. And we should be careful also, likewise, sa ating mga binabasa, sa ating napakinggan. That's why we need to dedicate our life to stick on God's word. Kasi sa salita ng Panginoong, kapatid, perfect ito. It is very perfect. It means it is profitable in doctrine, in reproof, in correction, and instructions, and even, mga kapatid, sa mga alituntunin pa sa buhay, the things that we need to apply it in our life. Kaya ang Biblia is very profitable. No, sabi diyan is all scripture is given by inspiration of God. So Romans chapter number 5, ang sabi dito, in verse number 1, therefore, being justified by faith. Tingnan mo, kapatid. We are justified by faith. Kaya tayo po, ako po ay nalungkot na meron po tayong mga kapatiran na until now, yung kanilang pinaniniwalaan na ang kanilang sariling gawa ay makapag-justify sa kanila. Ang kanilang pagsunod sa mga ordinances ng kanilang simbahan, yun po ang paraan ng makapagbigay sa kanila ng justification. Nakakalungkot, kapatid. That's why it been our sole motive, mga kapatid, na tayo po ay maturuan, may isiwalat po sa inyo ano pong sabi ng Biblia. Romans chapter 5, verse number 1. Sabi, therefore being justified by faith, we have peace with God. Tingnan mo. Na-justified tayo dahil sa righteousness ng Panginoong Hesukristo, ng ating tagapagligtas. If you receive Him, if you believe Him with all your heart, you believe Him that He died for you, He was buried for you, He was resurrected for you,
for our justification, mga kapatid. Sabi dito, we have peace with God. Kasi yung tao at yung Diyos ay magkaaway because of sin. Tayo po mismo yung nag-create ng war against God. We rebel against God. Ang Diyos may plano. Maganda yung plano ng Panginoon. Perfect yung plano ng Panginoon. But as human we are, tayo po'y suwail, kapatid. Tayo po'y disobedience. Tayo po ay gumagawa ng ating sariling kaparaanan. Taliwas sa paraan ng Panginoon. Kaya sabi dito, dahil kay Kristo, nakatanggap tayo ng peace with God. Oh, it means you are now peacefully. Oh, meron tayong mga rumors of war ngayon. Merong mga peace treaty na ginagawa ng mga bansa para they could avoid na merong malaking giyera na mangyayari or merong malaking enmity or pag-aaway sa kanilang mga bansa. So they come to the point of peace treaty. At certain countries, a certain group of the other countries, they have their own terms and conditions. Kaya nagdi-discuss sila, paano ba tayo mag-peace, ganito sana, ganito, ganyan. Pag tayo po ay mag-meet up sa ganong agreement, then we will be at peace. Alam nyo kapatid, ganon din ang nangyayari. Yung ginawa ni Kristo sa cross, that is the qualification or the conditions na hinahanap ng Panginoon. Kaya when Christ laid His life on the cross of Calvary, Kanya pong sinacrifice yung kanyang buhay doon sa cross. Kanyang binigay po ang kanyang dugo. It was shed for me. Personally, ako po ay nabiblessed. I'm so happy na ako po ay nakatanggap ng biyaya ng Panginoon. Dahil kung titingnan kapatid, yung suffering ni Kristo, hindi po just a simple suffering. When He was beaten from Jerusalem, siya po'y sabi doon, ano ba sa Tagalog yun? Yung gumagamit ng latigo, na ang kanyang katawan ay merong mga bruises, meron mga wounds. And I believe yung kanyang dugo, kapatid, from Jerusalem, going to Calvary, habang bit-bit ng Panginoon yung mabibigat na cross. Na supposed to be atin yun. Supposed to be sa'yo yun. Supposed to be sa akin yun. Kasi tayong makasalanan, kapatid. We commit trespasses against God. But ang ginawa ng Panginoon, kapatid, siya po mismo. He suffered. And the Bible says, dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya sabi dito in Book of Romans chapter 5, ito po yung Biblia, ang sabi ng Biblia. Therefore, we are justified by faith. We have peace with God through. Yung sinabi yung word na true. Sa pamagitan of our Lord Jesus Christ, in verse number 2, by whom also we have access by faith in this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Tingnan mo kapatid. Ano yung ginawa ng Panginoong Hesukristo? Bigyan po tayo ng opportunity na tayo matanggap again ng Panginoon. Hindi tayo katanggap-tanggap sa Panginoon. Kahit ano pang gagawin nating mga mabuting gawa. Alam ng Panginoon na ang tao ay hindi makagawa ng kanyang sariling kaparaanan. At meron siyang sariling kaparaanan, makonsidered it as is fall short. Merong hindi aabot sa standard ng Panginoon. Kaya failure pa rin. When He gave it the law, yung binigay niya yung commandment sa tao, ang tao, kapatid, hindi naka-fulfill ng commandments. Hindi naka-fulfill ng commandments.
Failure pa rin ang tao. And that's why God gave the grace. Bakit, Pastor? Even though that we are not qualified, even though na hindi po natin ma-meet yung standard ng Panginoon, si Kristo na mismo yung magsasalo, or He will be the one that He will work. Gagawin yung hinahanap ng Ama, the God of the Father, yung hinahanap na demand, or the demand na tayo po ay mabigyan ng forgiveness. You see that? Kasi pag doon tayo sa gawa or sa commandments magbe-base, tayo mismo yung gagawa, kapatid. And the more we try to accomplish the commandments, the more we try to work to be good, the more, kapatid, na ma-manifest, the more nakikita na tayo po ay hindi gumagawa ng mabuti. There's a verse in James chapter 1, verse number 10. I will read. James. Biblia po tayo, kapatid. We are opening the scriptures book by book. If you have your Bible, could you open your eyes and open your heart, kapatid? Huwag po tayo sanang maging prideful. Ito yun, mali yan, ganun. Just try to be open. May isang famous na quotations. Itong sabi, try to sneak out to the other wall. Sabi niya. Ay, try natin na tayo po'y tumingin din sa kabilang pader. Baka mas mabuti yung nakikita natin. Baka may makikita tayong mas mabuti on what we are now seeing. Baka yung doktrina mo ngayon, yan po ay traditional doctrine. Hindi po nabibase sa Biblia dahil ito po ay turo ng ating mga magulang, ito po ay turo ng aming mga leaders. Dito po tayo nagising sa ganitong doktrina and we will die for it. Yan pong mga ganun na mga principle. Naku, kapatid, hindi po yan katanggap-tanggap. Kaya we should have the independent na tayo din kapatid, magsaliksik din tayo. And we let the Lord na bigyan tayo ng Panginoon ng understanding. Ito yung sabi ng James. James chapter number 1. Okay. James chapter number 1. In verse number Okay. James chapter not just James chapter 1 but James chapter 2. Ito pala. James chapter 2 verse number 10. Okay? James chapter 2 verse number 10. Anong sabi? For whosoever shall keep the whole law and yet offended in one point, he is guilty of all. Yung kapatid, ito pong sinasabi ko na wala pong tao na makapag-complete, perfect ng law of God. As long as we try to make our own perfection, kapatid, mas nakikita natin na tayo po ay imperfect. The more you defend sa iyong sariling magandang ginagawa, sinatawag na good works, mabuting gawa, the more you will see that you are not qualified. May tanong, itong tanong. If yung kaligtasan ay dahil sa mga ginagawa, dahil sa mga ordinances ng church, they called it sacraments, they called it mga alituntunin ng simbahan, mga mabuting gawa. Ang tanong ganito, are you good enough? Are you good enough to say, Lord, I'm qualified? Makapagpasabi ba kayo o tayo na qualified na ba tayo dahil sa ating mga ginagawa? Lord, tanggapin mo ako. Ako'y qualified na. You're just declaring your own self. Hindi po yan. Sino dapat ang mag-declare na tayo qualified? Yung Panginoon dapat, hindi tayo. We're just making our own qualifications and then sabihin natin, Lord, i-qualify mo ako sa iyong rules.
Sabi ng Panginoon. Hindi naman ikaw yung mag-qualify. Kaya you don't need to justify yourself sa iyong mga ginagawa. Dahil ang iyong justification, kapatid, ay nabibase lamang doon sa justification na gusto ng Panginoon. Ano yung gusto ng Panginoon? Na ang tao ay maniwala or manampalataya sa kanyang anak na kanyang ipinadala, kapatid. So he said in John chapter 3 verse number 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever," yan po, whosoever, believeth on Him. Napakaklaro po. Meron din mga simbahan ngayon. We're not just pointing, but we're just making clarifications. Meron mga simbahan, dami din yung mga pictures ni Kristo. Dami din yung mga imahe na sinasabi ng si Kristo yan. Pero bakit si Kristo ay hindi naging tagapagligtas? We're just making Christ na ganun doon sa ating wall, doon sa ating mga saan ba yung nakasabit? It could be the altar na sinasabi natin, we call it, ito po yung image ni Kristo, representation ni Kristo. Bakit si Kristo ay hindi yun yung kaparaanan natin sa ating kaligtasan? So it's useless, right? You put the image of, you call it Christ, doon sa altar, and then hindi man tayo pala naniniwala na si Kristo yung tagapagligtas. We're just believing that it could be ourselves, na tayo po tagapagligtas, na tayo po dapat magpatuloy, na tayo maligtas. Naku, kapatid, you're not justified by your own justification. Hindi naman tayo nagka-qualify ng ating sarili. Dapat yung Panginoon yung mag-qualify sa atin. Ito, qualified na ito. Yung dapat yung ganun, ang Panginoon sana magsabi sa atin. So, ang Panginoon nagbigay ng kanyang anak. At si Kristo, kapatid, He sacrificed His life in order na yung demand ng Ama, He could meet the demands of the Father. At tayo po'y makatanggap, kapatid, ng righteousness ni Kristo. Ito po ituro ng Biblia, kapatid. Ito, sabi dito sa 1 John. Marami pong na-offend sa atin dahil yung salita ng Panginoon, ng Biblia, they go against the scriptures. Dami pong nag-comment siguro, dami sigurong, it could be, mga tanong mamaya. Why you don't let God na magkausap sa inyo sa pamagitan ng salita ng Panginoon? Why you just try to open your Bible and read with me? Tingnan po natin. 1 John chapter number 5. 1 John, kapatid, nandun po sa dulo ng New Testament. 1 John chapter number 5. Verse number 9. Verse number 9, beginning and verse number 9. 1 John chapter 5, beginning and verse number 9. Ang sabi dito, if we receive the witness of men, the witness of God is greater. Tayo po ay nagtanggap ng mga witness ng tao, di ba? Yung mga patutuo ng tao, tayo po ay naniniwala. But how about the witness of God? Ito, tayong mga tao, madali nating naniniwala sa mga history na sinulat ng tao lamang. Ito yung historical namin. Doon kami galing sa apostolic, ganito, kasi may historical kami. Naniwala naman tayo. Kasi pag galing tayo sa apostolic, sana yung turo natin, ganun din sa turo ng mga apostolic, ng mga apostles. Ano yung turo ng mga apostles? Ito, sinulat nila sa libro. They're right on, they're teaching the word of God na isinabi ng Panginoon through the Holy Spirit. Some of them, sila po yung naging witness sa buhay mismo ni Kristo dito sa mundo. Ito po dapat, dito tayo nagbe-base. Sabi dito verse number 9, if we receive the witness of men, ang kasunod, mayroong kama, the witness of God is greater. Yan. Ano po ibig sabihin? Sana mas maniwala tayo sa sinasabi ng Panginoon. Ito po, salita ng Panginoon. Verse number yung kasunod.
For this is the witness of God. Ito yung witness ng Panginoon. This is the testimony of God. This is the word of God. Ito yung sabi ng Panginoon, which He had testified of His Son. Tingnan mo, ang kanyang tinestify, ang kanyang sinasabi, mismo ang Diyos natin, ang kanyang discussions regarding on it, is ang kanyang anak. We don't have the direct access sa Panginoon na pwede natin tanungin, Panginoon, ano yung kaparaanan ng kaligtasan? We don't have that. But if we read the Word of God, the written Word, ito'y sinulat. The written Word. Ito yung dito natin makikita yung testimony ng Panginoon. How He testify. Sino yung tinatestify ng Panginoon dito? He testify His Son. Tingnan mo. If paglagay natin if we could have a discussion to God, hindi po yung gawa natin ang i-discuss ng Panginoon. Kasi sabi dito, yung i-testify ng Panginoon, yung kanyang anak. It could be a point na tanungin tayo, kamusta ba? Naniwala ba tayo sa pinadala ko? It could be that question. Now, in verse number 10, tingnan natin. Verse number 10. He that believeth on the Son of God. Hello? He that believeth on the Son of God. Tingnan kapatid. Was the ano yung karugtong? Hath the witness himself. And he that believeth not God hath made him a liar. Because he believeth not the record that God gave to His Son. Ano yung record na ibinigay ng Panginoon sa kanyang anak? Ang kanyang ibinigay, mga kapatid, is the record, verse number 11. And this is the record that God hath given to us eternal life. And this life is in His Son. Yan po. Biblia po ang nagsabi. Hindi po ang church leaders, na sino pa yung mga bishops, mga archbishops natin. Sino yung mga writers, historians noon. Don't base your faith on that book na even the writer don't know you. Yung iba nga, they are quoting the name of the writer but they don't know personally who is the writer. Ito, Biblia, kapatid. We know that the author of this is God. Using the men of God. Nga sila po ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon that they could pen down. They could write it in the ink ng salita ng Panginoon. Yan po ang witness. Sabi niya, this is the record that God hath gave to us eternal life. Saan ba tayo makatanggap ng eternal life? Saan ba natin makukuha yung eternal life? Doon ba sa mga ginagawa? May merong verse kasi yan, Pastor. Sabi ng Book of Matthew, Book of Mark, na sabi ni Kristo, kung gusto ka makatanggap ng eternal life, gawin mo ito, gawin mo ito. Nako kapatid, that's wrong interpretation. Iba yung pinag-uusapan doon. Ang pinag-uusapan doon ni Kristo, hindi yung purely na sinasabi ditong kaligtasan, na eternal life na yung maabsuelto tayo sa tinatawag na penalty of our sin. And during the time, Jesus Christ is expounding them the law upang makikita nila that the more they stick on the law, the more they were guilty. May isa yung lawyer na pumunta kay Kristo. Could be in Mark chapter 10. If you have your time, you could read it. Na tinanong niya si Kristo, paano siya makatanggap ng eternal life? Yung sabi ni Kristo, gawin mo ito, gawin mo ito. Sabi niya, nagawa ko na yan. Bata pa ako, nagawa ko na yan. Sabi ni Kristo, why you don't sell your possession and give it to the poor? If you base yourself, you justify yourself by your own works. Bakit ayaw mong ibinta yung mga possession mo? O yun. Hindi yung pinag-uusapan doon yung maka-inherit ng eternal life, yung mga gawa. Jesus Christ is trying to manifest Him na yung kanyang gawa, yung kanyang sariling justification ay kulang pa rin na mag-justify ng kanyang sarili. Kaya ito yung record ng Panginoon. Sabi dito in 1 John chapter 5 and verse number 11. And this is the record that God hath gave to us eternal life, and this life is in His Son.
Napakaklaro, kapatid. Oo. At marami din nagsalita na ang kaligtasan raw ay it could be forfeited. Kaya marami ding hindi naniniwala sa ang salvation is protected by God. Ang nagbigay po, kapatid, yung Panginoon. Hindi po tao. Siguro natatanggal yung kaligtasan ninyo, o those that are the want to argue on that. Huwag tayo maniwala na one saved is always saved. Bakit? Sino ba yung nagbigay ng kaligtasan sa iyo? Is it God or not? Pag Panginoon. Sabi diyan, sino ba ang makapag-separate sa atin sa pagmamahal ng Panginoon? You could read in book of Romans chapter number 8. Even angels, even death, even things to come, nor height, nor depth, is not able to separate us from the love of God. Tingnan mo, kapatid. Ang Diyos ang nagbigay. Pag ang kaligtasan mo ay ikaw mismo yung gumawa, yan, napo-forfeit talaga yan. Kaya until now, hindi tayo naniniwala ng kaligtasan ay binigay ng Panginoon and protected by God. Kaya nakukonfuse pa rin tayo. Naku, kapatid, ganito. This is the logic na ibibigay natin sa inyo. If kayo po ay maniniwala ng kaligtasan ay hindi permanent, hindi naniniwala na one saved is always saved, naku, delikado po yan. Kaya mag-ingat ka sa mga ginagawa mo. Pag gano'n ang kaligtasan mo, mag-ingat ka. Baka ikaw mismo na nagsasabi ng kaligtasan ay hindi yan totoo, one saved is always saved, doktrina ng demonyo. Baka ikaw mismo ay hindi ligtas. You should not judge God. Tingnan mo, binigay ng Panginoon, sabihin mo, naku, yung eternal life na ma-possess natin everlasting. Doktrina ng demonyo yan. Pasalamat nga tayo, kapatid, tayo binigyan ng Panginoon ng grace. And how dare you? It's a shame for us. Nasabihin pa natin, yung kaligtasan ng Panginoon, hindi yung permanent. Matanggap mo ngayon, it could be forfeited tomorrow. Siguro maling Diyos yung paniniwala, yung nagbigay sa inyo ng kaligtasan. But ang Diyos sa Biblia, kapatid, nagbigay ng kaligtasan na solid yun. Sabi nga dyan the Father is greater than all. Nandun tayo sa kamay ng Ama. And no one could try or meron pa mag-dare. Nobody could dare. Nobody is greater than God na tayo kukunin doon. Yung sabihin natin, yung kaligtasan, ma-forfeit natin. Bakit ganun yung pinaniniwalaan natin? Why we have that argument ng kaligtasan ay pwedeng matanggal o pwedeng makuha? And then you believe that God is powerful? Then ayaw mo maniwala na kaya ng Diyos? That God is able to keep? Kung ano yung faith na binigay mo sa Kanya? Nakakalungkot, kapatid. Marami akong nakikita doon sa Facebook, sa mga walls, na they are blaspheming. Actually, kapatid, that is blasphemy against God. Hindi po yan blasphemy sa doktrina. Yan yung doktrina ng Baptist. Hindi po doktrina ng Baptist. Hindi yan. Doon din tayo don't stick on that Baptist. Stick on the Bible. Pag ang Baptist ay nagturo ng Biblia, then believe the Bible says. O na itunuro ng Baptist. But the Baptist will not be above the Bible. Pag hindi sa Bible nakasulat yan, mali yan. But nandun sa Biblia. Yung iba, pag ipakita ko sa iyo yung verse ng kaligtasan ay mahilig tayo to show up the verse na ang kaligtasan ay makukuha. Why you don't point out the verse na yung kaligtasan ay hindi makukuha? And I will show you a lot of verses. And I will show you the wrong interpretation na yung verses mo na kinukot ng kaligtasan ay it could be forfeited.
Eh kapatid, it's a shame for us. Yung Diyos mismo nagbigay ng kanyang kaparaanan. Ibinigay ang kanyang anak upang tayo, kapatid, ay makatanggap ng biyaya ng Panginoon. We are condemned. We go to hell. Yun po tayo. Hopeless po tayo. We cannot having a mindset na meron tayong ipa-proud sa ating sarili. No. We don't have. Ano bang nandun sa atin na pwede natin iboboast sa Panginoon? Actually, we don't have wala po tayong right na mag-point out ng finger natin sa Panginoon. Nasabihin, Panginoon, yung kaligtasan na ibinigay mo, nako, it could be forfeited. Yung lisensya nga natin sa ating driver's license, it could be 10 years bago ma-expired. Ginawa lang yan ng tao. Pero yung kaligtasan na ibinigay ng Panginoon, sabihin natin, nako, it could be forfeited. You will be discreted in your salvation by this, by that. Sino bang pinaniwalaan natin sa ating kaligtasan? Ourselves? Kasi pag ourselves yan, yun. Yung ganong mentality, yung, makukuha talaga. Kasi sarili natin eh. Kasi yung sarili natin, unstable tayo. We know it that hindi tayo makapag-keep. Kaya sabi ito sa 1 John, doon tayo maniwala sa ano yung tinestify ng Panginoon. So He gave His Son. He sent His Son. Na doon sana ang tao maniwala sa kanyang anak. Sabi dito in verse number 11, and this is the record that God had given to us eternal life. And this life in His Son, verse number 12, very clear. And he that hath Son hath life. Hindi naman nagbigay ng Panginoon ng eternal life na just for 1 minute, 2 minutes, 2 hours, 1 year, and then ma-forfeit niyo. Eternal life yun. Eternal life yung binigay ng Panginoon. When it is eternal life, then He will give it. Secured. Mamahalin yun eh. Eternal life yun. Regalo yun ng Panginoon. Yung if we have our gift, precious gift to someone, secured natin. Ayaw natin na mahuhulog, ayaw natin na mapu-forfeit o makukuha ng iba kasi it's a precious thing. Samantala, the gift of God is eternal life. Then sabihin natin, mapu-forfeit, how dare you to say that? That's the gift of God. God Himself provide those gifts. He sacrificed His Son for you and for me. A sinner like me, a creature like you and me, actually we're not deserved of it. But thank God of His love. Thank God of His grace. And you should be thankful for God like that. Verse number 12, and he that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Very clear, kapatid. Na pag hindi ka maniwala kay Kristo, na si Kristo ang tanging tagapagligtas, by faith on Christ alone. Ito naman, marami naman nagsasabi na, ano bang tagapagligtas? Ano bang kaligtasan? By faith alone o by grace alone? Nakukonfuse tayo, kapatid. Yung grace, biyaya lang yun ng Panginoon na ibinigay sa atin. Yung faith alone naman, it means you could receive it by faith alone. Not of works. Daming ganun-ganun sa Facebook ngayon. Filled with confusion. Kasi hindi Biblia ang pinag-uusapan palagi. Ang pinag-uusapan palagi, how to protect their doctrine. Traditional doctrine. To show up their doctrine. Sometimes people very die hard on their religion, but not on die hard in the Word of God. May tanong, may nakarinig akong tanong eh. Tinanong siya, if the Bible and the reference will go contrary, sino ba yung paniniwalaan mo? Pag ang Biblia at saka references, in Bisaya, sumpaki, it means contrary. It will go against. Sino ba paniniwalaan mo? Ano sabi niya? The church doctrine. Oh.
Sino yung church? Kasi yun ang mga turo ng mga leaders namin from the apostles. Sure kayo? Sure tayo na ganun? The Bible. Ito, Biblia. Kaya we have the copy of the Bible. We have the copy of the Bible. See that? Sa ating cellphone, we could add apps. Basahin natin. Try to open it. Try to dig out. Sometimes we brag on ourselves na taas ng ating IQ. Sabi na nga nila, they profess themselves to be wise, but they became fools. Yan sabi ng Bible. Instead na makikita yung ginawa ng Kristo, ang nakikita nilang kanyang mga ginagawa. At doon sila magbe-base ng kanyang justification. You should be careful, kapatid. Here. In verse number 13, basahin po natin. 1 John pa rin tayo. We could have many verses. And so atin pong hinihimay-himay, kapatid, para madadigest natin. Huwag mo sana tayong mainip, kapatid. We're not just in the whole content. Dito pa tayo sa medyo, medyo, hindi pa ito, climax ng ating pinag-uusapan ngayon. Sana ho, every Monday, tayo po ay tumutok. Tayo po ay magbigay din ng panahon na just to try to watch and to be open-hearted. We're not just go against you personally. Some of you, hindi po kayo namin kilala, at kayo po hindi po kami ninyo kilala. We're just speaking it from the Bible. Kapasabi po ng Biblia, Ephesians chapter 2, verse 8. Sa verse number 13, 1 John chapter 5, verse 13. These things I have written unto you, that believe on the name of the Son of God. Believe on the name of the Son of God. When you say believe, the name, what's the name? Jesus. What's the meaning of Jesus? Savior. Believe on the Savior, which God had sent. Sabi dito, verse number 13, that ye may know, upang malaman natin that ye have eternal life. Kaya you confuse yourself if you have eternal life. Kaya marami akong, when I was having my tracts distribution, soul winning, ako po ay nag-a-ask sa kanila, are you sure when you die you will go to heaven? They said, I don't know. Some of them, maybe. Some of them will say, it's up to God. Sabi dito, pag maniwala ka na si Kristo yung kaligtasan, you may know. You may know. Ito yung sabi, hindi pa natin alam yun. No? Ang Diyos na yun, nakakaalam. Huwag nating pangunahan ng Panginoon. They're just having that philosophy. But ang Word of God nagsabi, that ye may know. Pwede pala nating malaman, kapatid. If we have true belief, if we have the totoong paniniwala talaga, totoong pananampalataya kay Kristo. Kasi meron naman yung faith na intellectual faith. Nakikilala namin si Kristo, nakikilala namin yung ina ni Kristo, we know Christ, we know His history. Yung hinahanap ng Panginoon, heart believe it. It means yung faith, yung relying. That's the word, relying. Hindi yung information lamang. Sabi dito in verse number 13, and these things I have written unto you that ye believe on the name of the Son of God, that ye may know, that ye may have eternal life, and that ye may believe. Ito sabi niya, dahil nalalaman mo ng eternal life, and nandun kay Kristo, malalaman mo na may eternal life ka. Because you know that you have eternal life, that ye may believe on the Son of God. Tinan mo, kapatid. This is the question that many people are avoiding sa mga debate. Ito, nalami akong nakikita na there's avoiding. Pag tanungin sila, kayo ba'y ligtas? Sabihin, Mr. Moderator is out of the topic. Bakit? Bakit ayaw mo sagutin? Just yes or no. Sabihin mo, yes, I'm saved. Naligtas ako dahil sa biyaya ng Panginoon. Why you're ashamed in saying that? Ako, pag ako'y tanungin na gano'n,
kahit hindi pa yan sa topic, I will say, I will be saying loud and clear na ako'y ligtas dahil si Kristo ay namatay sa akin, siya'y nilibing at siya'y nabuhay muli. And I believe what Christ did on the cross. And because of it, it's a promise of God na pag ako'y maniniwala kay Kristo as my Savior, the Father will justify me through Christ. Daing debate, they're just avoiding that question. Mr. Moderator, out of topic yan. Mr. Moderator, kaya maraming mga follower din na they are just avoiding that question. Ano pinag-uusapan natin dito? Pinag-uusapan natin dito spiritual. Relationship natin sa Panginoon. Kaya mga debate spiritual eh. Nagdidebate tayo sa Bible kasi gusto natin patunayan na tayo nandun sa turo ng Panginoon. Bakit ayaw natin sagutin yun? It could be the foundation of the belief. Discuss tayo ng mga ganung mga topiko. Lahat na lang topiko, di-discuss natin. Why you should discuss the salvation? Kaligtasan. Ano ba kasigurado tayo? Na-fact-check ba natin yung kaligtasan natin? Totoo ba yung kaligtasan natin? According to the scriptures. We're not declaring ourselves. Hindi po tayo nagbabrag na tayo naligtas. But we're just proclaiming it. Atin pong isiniwalat ngayon, kapatid, na yung kaligtasan na ibinigay ng Panginoon is very sure, not just sure. But tayo po ay naging ano ba yun? By the grace of God. Tayo po ay nakatanggap lamang ng, we could not say swerte, hindi naman siguro swerte yan. But we're blessed, that's the word, blessed. We're blessed by God to have that. But some people, they were saying they were religious, totoong simbahan, totoong relihiyon. They're just avoiding that question. If they ask that question, daming discussion ang nangyayari. Okay, ibang topic na yan. Sige, later on, i-discuss natin yan. Why you don't be proud? Bakit ayaw mong sabihin na si Kristo yung tagapagligtas mo? Para yung mga nanonood sa live, nanonood personally, malaman din nila yung kaligtasan nandun kay Kristo. That they need to repent their sin. Bakit ayaw nating sabihin yun? What is the agenda behind? That's the question. Bakit ayaw mong sabihin? Bakit ayaw mong i-admit? If you are not saved, then be saved. Kailangan mo maligtas, kapatid. Kailangan mong tanggapin na ang kaparaanan ng Diyos ay yun po ang sariling daan in order to be justified with God. Hindi mo ba matanggap na ang Diyos ang mismong gumagawa ng kaparaanan sa kaligtasan? And you still believing that you could do it in your own way? Mga kapatid, failure nga tayo sa buhay, sa kaligtasan pa kaya. Napifailure nga tayo sa test natin sa school. And then we could say that we could make our own salvation. Kapatid, we're just fooling ourselves. Kaya basahin po natin ang Biblia, kapatid. We're not doing this intentionally. Na kayo po ay tamaan. We're doing this upang tayo po ay makarealize something. Na if we stick in the Bible, kapatid, hindi ka talaga ililigaw ng katotohanan. Kaya maraming naligaw na ngayon. Naligaw ng landas. Sayang yung pagkadiboto. Sayang yung pagkadefender. Sabihin natin na they were diehard and loyal. Sana, kapatid, maging diehard tayo sa katotohanan, sa salita ng Panginoon. Huwag tayo lalabas doon sa nakasulat. Yun binasa natin kanina sa 1 Corinthians chapter 4, verse number 6. Sabi ni Apostle Paul na kami ni mismo ni Apollos, we're not saying the word above or beyond what is written. 1 John chapter number 5. Continue po tayo in verse number 14. 1 John chapter 5 verse 14. No sabi dito? And this is the confidence that we have in Him. Tingnan mo, kapatid. Bakit wala kang confidence na sabihin niya na ligtas ka kay Kristo? Naligtas ka dahil sa biyaya ng Panginoon. And you are saved because God promised it.
At ang kanyang promise, mga kapatid, God, it is impossible for God to lie. Sabi ng Book of Hebrews. Sabihin natin, ang kaligtasan ay, it could be forfeited. Nalitan ba tayo sa Panginoon? Kung kaya ni Kristo na gawin ang mundo sa walang kahirap-hirap, mga kapatid, He just spoke it with His words. When He says, there is a light, there's a light. Kanyang sinabi na merong ganito, tubig, merong divide the land in the waters. Then, it divides. Yan pa kaya yung kaligtasan natin? And we say, Lord, hindi mo kaya yung ibigay yung kaligtasan na eternally at saka mapupurpit namin yan. Kapatid, tayo pa yung binigyan, tayo pa yung ingrato. Sakit pa yung salita na gano'n. And you should be thankful na kahit tayo makasalanan, kahit tayo undeserved, mismo ang Diyos ay nagpakamatay para sa atin. When you say, do we use that word pakamatay, it's not just about, it's not suicide. Baka meron naman dyan mag-comment, suicide. When you say pakamatay, means intentionally ginawa yun ng Panginoon. Intentionally. Hindi naman yun bawal sa Panginoon kasi siya naman yung may-ari ng buhay. Ikaw, pag ikaw nagpakamatay, it's not good. Illegal sa atin yun. Kasi hindi naman tayo ang may-ari ng ating buhay. But God is the source of life. It's not crime for God to do that. Oh. Sabi dito in verse number 14, and this is the confidence that we have Him. If we have faith in Him, if you believe in Him, you have the confidence, believing His promise, believing what He says. In verse number 14, dito tayo mag-end, kapatid. Gusto ko sana matagal tayo dito, but our time is just limited, kapatid. Maybe we could have the other day na makapag-live din tayo. And we could continue discussion and discussions. Ito sabi in verse number 14, and this is the confidence that we have in Him. If we ask anything according to His will, He will hear it us. The word confidence, kapatid, means you have the full trust in the assurance of salvation. Assurance. Ito, marami dito, walang assurance daw ang kaligtasan. Walang assurance. Yung insurance nga natin dito sa mundo, may insurance. And then we could say that God could not make an assurance of salvation. Kapatid, you're just staying on the place, on the wall that you already seen. Tingnan natin, baka on the other side of the wall. Try to sneak. Try to look on the other wall. Try to look on the truth. Try to look on the Bible. If nandun ba o hindi. Kapatid, we're talking about salvation. Kaya we reveal the false teachings. And we speak about the Word of God na dito po ang galing ang totoong turo ng Biblia. Kaya kapatid, we should be grateful. Every December, the Christmas, yan po, big reminders yun sa atin. Hindi ako naniwala na 25 yun si Kristo. Yung kanyang ipinanganak. But I believe that Christ is born in a manger. He was born in Bethlehem. Yan po ang paniniwalaan ko. You should remember that. Remember and be grateful. Si Kristo, kapatid, pumunta dito. He called it Emmanuel, God with us. And then every April or March, we have the Holy Week. Daming mga religion na They were devoted on that. But hindi pa rin sila naniwala na kay Kristo pa rin ang kaligtasan. But they just celebrating. It's the big reminder na kailangan natin, kapatid, na paniwalaan na salvation is God's way, hindi po ating kaparaanan. If ang iyong paraan sa kaligtasan ngayon ay sa iyong sarili, you justify yourself, kapatid, it's not the way na itinuro ng Biblia. Kasi yung justification ay galing mismo sa Panginoon. At yung justification lamang ay mangyayari
Pag tayo po ay meron tayong pananampalataya, totoong relationship kay Kristo na ating tagapagligtas. We are justified by faith and we have peace with God through the Lord Jesus Christ. May sulat po yun sa Biblia, that is the testimony of God. He testified His Son. He gave eternal life, and that life is in His Son. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. For Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Gift of God. Regalo yan ng Panginoon. He gave it. God Himself gave it. Tingnan mo. Kung ang kaligtasan, ang regalo ng Panginoon, eternal life, ay hindi pala assured. Napakatanga naman ng Panginoon. Ibibigay sa ng regalo, hindi niya kayang proteksyonan. That's the way. That's the argument. Kapatid, God is wiser than men. Sabi nga natin, the foolishness of God is wiser than men. And the weakness of God is stronger than men. John chapter 14, verse 6, the Bible says, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. And no man cometh unto the Father but by me. You see that? Romans 5:8. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kapatid, we should be grateful for it. Pag hindi po kayo nakatanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ninyo, kapatid, there is still a time. God is waiting. God is calling. Pwede po tayong maligtas. Ang ating gawin, kapatid, just believe that you are a sinner. Admit it. I-admit po natin. We should accept that fact. As a sinner, we need a Savior. As a sinner, we are doomed going to hell. That's our condemnation. And the only way to escape, kapatid, is to have Christ. Repent your sin and ask the Lord, Lord, save my soul. I want the Lord to be my Savior. Siguro nahihiya ka ngayon na sabihin, dahil maraming tao na it could be, bagong doktrina na yan nagbago ka na. Dahil sa kapapanood mo, huwag kang mahiya, kapatid. God sacrificed His Son. And God is not ashamed to do that, even though He is God. Tinan mo, sana ang Diyos, may pride din sana ang Diyos, no? Sino ba tayo na tayo nilikha lamang? We're just a dust. And then the God Himself died for the dust, died for the creation. But God is not ashamed in doing that because He loves you, kapatid. You need to be saved. You need to be assured of your eternal life. The eternal life is only in the Lord Jesus Christ. Believe God's promise. Huwag tayong maniwala sa mga sabi-sabi ng mga tao dyan na hindi assured ang kaligtasan. Assured, kapatid. Diyos ang gumawa, siya pa rin yung iingat ng ating kaligtasan. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan naming nabasa, naming narinig. Sana, Panginoon, yung mga kapatiran namin na nakikinig ngayon, kayo po ang magbukas ng kanilang puso at isipan na ang kaligtasan, Panginoon, na ibinigay mo is according to the grace. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na kami po'y naligtas. Hindi po dahil magaling kami, hindi po dahil sa mga ginagawa namin. Ito po, Panginoon, ikabiyaya lamang. And we have so much reason, Panginoon, na kami po'y magsamba sa iyo. Na maging grateful kami, Panginoon, na even our time, it's deserved na ibigay, you are deserved of our time, Panginoon, na ibigay namin. Just a expression of our gratitude sa iyong ginawa, Panginoon, sa cross of Calvary. Panginoon, salamat po na kahit kayo ay Diyos, kayo po ay bumaba dito in order to die in your creation. Kami po'y makasalanan. Salamat, Panginoon, na kayo po'y nagbigay sa amin ng opportunity na makalapit pa rin sa inyo. Even though there is a reason na sana kayo po, Panginoon, ay hindi na sana magbigay sa amin ng chance. But Lord, thank you for your grace.
You extend your grace. Lord, I pray na sana po, Panginoon, yung mga viewers, mga viewers po namin, nakikinig, sino po, Panginoon, yung naaabot man ng program na ito, kayo po, Panginoon, ang magbukas sa kanilang isipan at puso na matanggap si Kristo bilang tagapagligtas. Lord, please, sustain them spiritually. Kayo po ang magturo sa kanila, Panginoon, ng katotohanan. Bigyan po sila ng courage, lakas, dahil marami po ang try, Panginoon, na ititwist yung iyong katotohanan, ang iyong salita, Panginoon. Kaya, Panginoon, please, protect them. Na sila po, Panginoon, ay makapunta doon sa katotohanan. Salamat po sa gabing ito. Ito po'y dinadalangin namin sa aming tagapagligtas, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen at amen. Okay, Brother Rasya, magandang gabi po. Ano na po tayo? We could have their question and answer. Okay, so 10:30 man tayo nag-start kanina, no? So we could have the time pa rin sa pag-sagot ng kanilang mga tanong if they have their questions. Okay, shoutout kay Emmy Alfonso. At dito din kay Altea. At question dito, kailangan po ba na faith alone para maligtas? Kailangan po ba ng faith alone para maligtas? Okay. So, yung tanong, you could say that mali yung pag-construct ng tanong, no? Yung faith alone kasi, yan po ay biblical way na kapag maniwala tayo, just believe that it's enough. Faith alone. Hindi po kailangan sa kaligtasan kasi yan po ay paniniwala na your faith is enough. And no more works. Wag na po nating dagdagan ang ginawa ng Panginoon kasi the work of God is already complete. Yan po ang word na faith alone. Hindi po yan requirements ng kaligtasan. Kasi ang faith alone ba ay kailangan? No. Hindi, that's the wrong question, wrong ang pag-construct. Yung answer doon, yung faith alone, yan po ay paniniwala ng Biblia na wag na nating dagdagan because the work of Christ is enough to save us. Kasi hindi naman, ano pa yung idadagdag natin? Pagbibigay? Ano pang idadagdag natin? Paging mabuting tao? Hindi naman tayo mabuti. Ano pang idadagdag natin? That's why faith alone is enough, kapatid. Maniwala tayo. That's the promise of God. Whosoever believeth on Him. Yan, kaya faith alone. Yan po, brother. Question dito, kung wala sa Bible po ba ay false teacher, then where is Osas in the Bible? Usas? Anong usas? Anong ibig sabihin? Yung word na once saved is always saved? Actually, that question, it could be, matawag natin na, foul question. Hindi ibig sabihin na walang salita na usas diyon sa Bible, na wala na pong assurance. Kaya dinidiscuss natin na yung assurance, na tinatawag na assurance, ay nandun po. Ibinigay ng Panginoon yan and God is assured of it. Lahat po ginawa ng Panginoon ay sure ang Panginoon. Kaya when He gave it sa kaligtasan, kapatid, assured na po yan. At pag ako'y tanungin ninyo saan po yung word na once saved is always saved, that's the always argument na sana mabasa natin. Lumabas na tayo sa ganung argumento, kapatid. Just believe that God is a God of perfection. When He gave, He assures. When He assures, He protects. When He protects, He keeps His promise. That's all, brother. Question dito ni Arnel. Good po, Pastor Azriel. Can you give some importance rules on how to interpret the Bible correctly? Okay, so rules, interpretation sa Biblia. So, it could be lengthy, no, na discussions kasi daming interpretations din. But I could give you the basic. Yung basic is pag yung Biblia is literal, then you should interpret it as literal. If the Bible speak on figuratively, then don't interpret it literal. Pag sinabi yan ng Panginoon, ng Biblia na gano'n,
Yung gawin natin is not just stick on the verse na binasa natin, just read the verse above, the verse below, para atin pong malalaman yung whole story, whole content ng message. Kasi if we point out the verse, if you get the verse, and then hindi mo nabasa yung sa itaas, hindi mo nabasa sa ilalim, hindi mo naintindihan yung ano yung content ng book, bakit isulat yung book na gano'n, ng Corinthians, Ephesians, yung epistles, bakit na isulat yung mga book of Old Testament, ano ba yung mean, the key title or the mean of the book. Yan po, tayo po yung maliligaw. That's the basic. And there are a lot of way of interpretation pa na dapat natin malaman, but that's the basic. First, you need to pray for God. Nabigyan po kayo ng kaalaman through the Holy Spirit na mag-interpret kasi salita ito ng Panginoon. Hindi natin maintindihan by our own wisdom. Kaya kailangan natin ng wisdom of God kasi sa Panginoon ito. So we need the Holy Spirit of God in order to interpret the Holy Scriptures of God. Yan po. Salamat. Okay. Sabi ni Emmy Alfonso, false preacher ba ang di naniniwalang Diyos si Jesucristo or yun ding mga nagtuturong si Jesus ay Arkanghel din or si Jesus din ang Diyos Ama? Okay. So, regarding kay Kristo, si Kristo kapatid is from the beginning, He is God. Sabi niya in John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kasama na po ng Diyos, the same consistent with God. Nandun po ang Ama, nandun po ang Anak, and they were equally divine. They were equally, they have equally ang kanilang power, mga kapatid. They were perfect. Hindi po si Kristo ay Arkanghel. He is not a God, lower or smaller God. Siya po ay pantay doon sa Godhead ng Panginoon. Kasi the Bible speak about the Trinity, the Triune God, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. So yung ganong teaching, it could be, yes, ako makapagsabi, ako kapatid, I could declare that yan po ay false teachers. Kasi biblical yan na pag nilong tao na nagdi-deny na si Kristo po ay He is the Word, He is the God in the flesh, He is God in the flesh. Diyos na nagpakatao, siya po ay maging Antichrist. Antichrist. Sabi ka Antichrist, sila po ay against Christ. Yun doon po, yung naniniwala na si Kristo at Ama ay isa. That is false teachers also. Kasi si Kristo is different from the Father, and the Father is different person from Jesus Christ. Okay po. Okay, question dito in Ephesians 2:8. What is the gift? Is it grace, salvation, or faith? No. The gift is eternal life. The gift is eternal life. It was confirmed in Romans chapter 6 verse 23. But the gift of God is eternal life. Eternal life po ang gift ng Panginoon. Kaya you could receive it, atin pong matanggap ito by faith. At dahil natanggap natin, by grace alone, kapatid. Hindi natin natanggap dahil magaling tayo, dahil ang Diyos po ay nag-extend ng kanyang grace sa atin. Ang gift na sinasabi niyan is eternal life po. Okay. Question dito, comment lang to, wait lang. Ko muna yung mga tanong. Ano po yung gift sa Ephesians 2? Yung grace or yung faith? Eternal life po, yung gift. Eternal life. Ang gift po yan ay eternal life. It was confirmed, sinabi yan ng Romans chapter 6 verse 23. Yung faith po, yun po ang kaparaanan upang matanggap natin yung kaligtasan by faith, hindi po sa gawa. Yung grace naman, that is the way of God na ibinigay sa atin. Hindi po dahil tayo po ay qualified, kaya tinawag na grace. Sinabing grace is unmerited favor. Ibinigay sa mga undeserved, ibinigay ng Panginoon sa mga undeserved na katulad natin, na tinatawag na grace. Yung gift na sinasabi diyan, yan po ay eternal life. Binigyan tayo ng Panginoon ng gift, eternal life,
because of His grace, and we could receive it through faith. Yan po. Through faith to the Lord Jesus Christ. Okay, kung question dito, kung basahin niyo po ang Bible, Romans 10:9, na if we confess ay maliligtas. False teacher po ba kayo na walang gagawin? Sabi diyan, confess, hindi faith alone. Na mali po yung pag-explain niyo sa confess. Yung confess means you need to speak it. You need not just to speak it, you need to claim. That's the word confess. I-claim mo. O, mayroon kang kasalanan, i-confess mo na. Yung gano'n sinabi, i-claim mo. You need to claim it. Akuin mo. Yan po ang word niya, confess. Hindi po yan kumpisal. O, mali yung pag-explain natin ng confess. Hindi yan pagkumpisal, punta ka doon sa priest, punta ka doon sa somebody na magkumpisal ka. That's the wrong meaning of confession na binasa natin sa Romans chapter 10 verse 9. Ang confession that means akuin natin, i-admit natin, if we confess it in our mouth, ganun, atin pong mismong tanggapin. We say it in our mouth, in our hearts, kasi yan ang lalabas sa bunganga natin, galing yan sa puso sabi ng Biblia. Okay po, ganun po. Ang sagot. Question dito, James 2:70, so also faith by itself, does not have works, is dead. Sabi niyo po, faith alone. False teacher po ba kayo? Dahil tutol si James sa sinasabi niyo. Ang nabasa po ninyo ay hindi po yan patungkol sa kaligtasan. Yan po ay patungkol na po sa buhay ng isang ligtas. Na kapag tayo po ay nagsasabi na tayo ligtas, mayroong paniniwala upang maipakita po natin sa ating mga brethren, bigyan natin, we should accompany it with works so that sila po ay maniniwala na tayo po ay naligtas kay Kristo. Hindi po dahil sa ating mga ginawa, but it was our manifestation. Kasi pag tayo ligtas, gumagawa na tayo ng mga mabuti. Gumagawa na tayo ng mga spiritual things, mga bagay na makapag-please sa ating Panginoon. Yan po ang interpretation dyan sa James. Hindi po yan contradict doon sa faith alone na sinabi ni Apostle Paul in Ephesians. Si Paul at si James hindi po nag-away. Hindi po sila nag-away. Because they have different point at they have different discussion po sa kanilang mga libro. Okay, ganun po ang sagot. Question dito, sabi ni Christ, eat my flesh and you have eternal life. Sabi mo walang gagawin. Sabi ni Kristo, eat my flesh. Anti-Christ po ba kayo? Ano? In my flesh? Sabi ni Kristo, eat my flesh and you have eternal life. Sabi mo walang gagawin. Sabi ni Kristo, in my flesh? eat my flesh. Anti-Christ po ba kayo? Question mark. In my flesh, you have eternal life. In my flesh, sa laman? Sa laman ni Kristo? A Lord Supper yan? Sa ano yun? Yung dahil sa katawan ni Kristo? Yun nga, may kaligtasan tayo dahil ang katawan ni Kristo ang nag-suffer sa cross. Diba? Si Christ suffered it. The confirmation is that Christ Himself proclaimed. In fact, nasabi yan ni Kristo, hindi pa siya naipako. It was His prophecy. It was His declaration. Na ang kanyang katawan, He will bear the suffering. Ayan, mabasa din natin sa Ephesians chapter 53. Ang tinatawag na eternal life is yung ginawa ni Kristo sa cross, yung makapagbigay sa atin, kapatid, ng justification. And we are justified, God gave you eternal life. That's all. Okay. Sabi ni Liluch Lavena, faith ba kaagad, di na kailangan dumaan sa salita ng Diyos? Yan po, ask ko, Brad Rasha. Okay. Sabi ng Book of Romans, chapter 10, faith cometh by hearing, and hearing of the Word of God. So, kailangan pa rin ng salita ng Panginoon so that you could confirm it, you could believe it. Kaya yung ngayon, ang Diyos nagbigay ng kanyang salita at pinipreserve ng Panginoon yung written word so that when the gospel reaches us through the Word of God, tayo po ay maniwala. Kasi yung faith, galing po yan sa ating napakinggan.
At ang ating pong pakikinggan upang meron tayong faith in God is the scriptures. Kailangan po ang scriptures in order our faith will be developed, maintindihan po natin bakit tayo naniwala, maintindihan natin sino ba ang dapat nating paniwalaan. Ganun po. O panampalatayahan. Okay po, Brother Russia. Okay. At sabi ni Reggie de la Cruz, ang sagot ng Kristiyano dyan, sinasampalatayaan ng pananampalataya namin na maliligtas ang kaluluwa namin sa huling araw. Maliligtas ang kaluluwa namin sa huling araw. Okay. Kailan ba ang huling araw? Yung tanong. Alam niyo kapatid, yung binigay ng Panginoon na kaligtasan ay ibinigay yon sa atin ngayon. Kaya sabi diyan, now is the day of your accepted time, the day of our salvation. Ganun ang sabi doon na bigyan tayo ng Panginoon ng ganitong araw, ganitong panahon upang tayo magtanggap. Yan po ay naging kapanahonan ng ating kaligtasan. Yung sabihin natin na matligtas tayo sa huling araw, I don't know kung saang verses ba yan. It could be the Matthew o siguro yung yung endure it to the end or yung Revelations or something. Mali po yung yung interpretation ninyo regarding on that. Ang kaligtasan po ay pwede nyo matanggap ngayon, but you cannot experience the eternal life, but you have this the promise of God if you've received Him. And you could experience it someday when after na tayo po'y mamatay, ang atin pong kaluluwa doon sa puntang langit, and after that, ang mundo mga kapatid, meron ditong mga event, mga tribulations, and after that, merong mga gera dito, mga final war, and after the final war, merong millennium years, and after millennium years, meron pang last revolt ni Satan, and after that, there will be a white throne judgment, and then, yan po, yung continuation na po ng eternity. So, after the rapture, yung ating katawan, ano po yun? I-resurrect ng Panginoon and meron tayong glorified body. Doon po magsa-start yung eternal life na ipina-promise ng Panginoon sa atin. Okay. Okay. At shoutout muna mga kapatid kay Lilith Chabena. Ang faith kay Jesus ay ang pakikinig sa mga turo at gawa niya. Hindi po. Hindi po yan po ang content ng faith. Kasi yung faith, sabi diyan ng Hebrews, faith is the substance of things and the evidence of things na hindi po natin nakikita. It means you believe the promise of God even though you don't see God personally. You believe that God sent His Son. You believe that the work of Christ is enough. Yan po ang word niya, faith. Paniniwala. Naniniwala tayo through the scriptures. According to the scriptures, sinabi ng scriptures, we believe His word. We believe sa promises ng Panginoon. Kasi pag sabihin natin na yung pananampalataya ay galing sa ating pagsunod sa mga salita ng Panginoon, it could be na mahulog po tayo na kailangan nating sumunod upang meron tayong pananampalataya. Yan po ay mahuhulog tayo na ang ating pananampalataya ay based on our obedience and pag-observe natin sa commandments or mga teachings ng Panginoon. Okay po. Okay. At shoutout mga kapatid sa ating nasa live ulit. Pwede kayong magtanong mga kapatid at babasahin natin. At shoutout kay Aladin Gregorio, watching daw siya. Dito din kay Junel Maglasang, shoutout sa kanya. At kay Reggie de la Cruz, ayan. At sabi ni Reggie, basahin mo ang buong unang Korinto chapter 15, saka mo sabihin sa akin na mali ang pagkaunawa ko.
Patungkol iyan sa pananampalataya at huling araw. Naligtas kami sa sumpa at kamatayan sa pamamagitan ng bautismo at pagsampalataya namin kay Jesus. 1 Peter 3:21 to 23. Malinaw iyan, basahin mo lang ng tama at unawain mo ng lubos. Okay, so if yung kaligtasan mo ay sa pamagitan ng bautismo, sino ba yung may power na magbigay sa iyo ng justification or forgiveness na yung kasalanan? Yung tubig ba? Or yung dugo ni Kristo na inibuhos doon sa cross? Pag yung baptismo ang yung tagapagligtas, ay mahuhulog yun, yung kaligtasan mo is man-made, kapatid. Kasi yung kaligtasan na ginawa ng Panginoon, hindi yun dahil sa bautismo. Ginawa yun ng Panginoon ni Kristo. He suffered on the cross of Calvary. He died. He was buried. And after 3 days, He rose up again. Yan po ang sagot. Okay. At tayo kay na tayo. Kay Arnel Aligarbes, agree po kami na ang eternal life is gift from God. Pero sa context ng Ephesians 2, especially ano yung gift? Kapag sinabing eternal life, yung gift, at ito ay wala sa antecedent, so ibig sabihin mali ba ang grammar na ang pronoun it ay wala sa antecedent ang tinutukoy? Question Okay, so if we go to the English rule, meron tayong mga English rule. Ayan, grammatically. You could have your reasoning through grammatically. Actually, kapatid, hindi pa yan na-create yung ganong grammar, yung mga antecedent yan. The scripture is already written. So yung sabi doon sa Book of Romans, that the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kaya ang sabi doon, for by grace ye are saved through faith, not of ourselves, it is the gift of God. Yung pinatukoy doon yung kaligtasan, which is eternal life. Sabi doon, not of yourselves, not of works, lest any man should boast. Yung gift doon ay tumutukoy po doon sa kaligtasan. At yung kaligtasan ay yung po pagbigay ng Panginoon ng eternal life. Kasi ang kapahamakan natin ay is eternal death. Yung kapahamakan kasi, eternal death. Upang maligtas sa kapahamakan, kailangan mo ng eternal life. So yun po ay gift ng Panginoon. Sa lahat po na magtanggap ng kanyang regalo, you need to do it by faith. You're able to receive it because of the grace of God. Yan po. Okay, sabi ni Liloch Labena, ang pakikinig nagbubunga ng question mark. Pananampalataya. Pakikinig po sa totoong katuruan. Sa Biblia or sa scriptures. Kasi meron din tayo napakinggan, kaya nakagawa sa atin ng wrong faith. Di ba? Marami tayong napakinggan. Some of our things that we heard, nakagawa po sa atin ng belief. Kaya maingat po tayo sa ating napakinggan at nababasa. Kasi doon din po nag-create yung ating faith. Kaya sabi ng Panginoon, hearing of the Word of God. Yung pakinig, kapatid, ng salita ng Panginoon. Yan po, Brother Rasha. Okay. At ito kay Reggie de la Cruz sa 1 Peter 3:21 to 23, malinaw mong mababasa kung paano kami naligtas ng bautismo at pagsampalataya namin kay Jesus. Ang sagot nasa verse 23. Yung sinasabing
in like figure, yan po ay figure. Yung sinabi kang figure, yan po ay hindi literal. No? Ibig sabihin, yung bautismo ay nag-identify na si Kristo po ay inilibing, si Kristo po ay namatay, at si Kristo po ay nabuhay muli. Kaya yung bautismo is in the way of immersion. Yan po. At yung bautismo ay hindi po makapagligtas. But ang makapagligtas doon, yung meaning ng figure ng bautismo. Ano po yung figure ng bautismo? Ang figure ng bautismo na si Kristo po ay namatay, inilibing, at nabuhay muli. Kaya yung tao kapag siya nabautismo, siya po ay tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, kailangan siya mabaptize. Hindi dahil lang ligtas dahil yan po ay naging identification niya doon kay Kristo as the body of Christ and also as the member of their church. Kaya kailangan siyang maibaptize. Hindi po dahil maligtas, dahil po siya ay ligtas na. Yan po ay public confession na si Kristo po ay nailibing, kasama doon ang kanyang kasalanan din. At si Kristo po ay nabuhay muli at siya po ay kasama din na babangon na mayroong bagong buhay. Yan po ay mabasa natin sa Romans chapter number 6. Yung figure na sinasabi diyan sa Peter, 1 Peter, 2 Peter. Mabasa po natin yan doon sa Romans chapter number 6. Kung ano yung tinutukoy doon na figure in like manner na sinasabi doon. Okay. Okay, Brother Rasha? Okay, so yun lang muna bro, yung ating comment bro. Sige po. Okay. Okay bro, siguro pwede kang magdagdag pa bro or mag-final conclusion. Okay, so as conclusion sa ating pinag-uusapan, kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga tanong and kayo po ay welcome na magtanong and we're welcome po na we're so glad na mag-answer sa inyo, na magbigay sa inyo ng mga answers from the Word of God. And ang may iwan po namin ngayong gabi, kailangan po natin masigurado yung ating kaligtasan. Kasi hindi po natin alam yung kamatayan, kapatid, kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Kasi ang buhay natin ay napakaikli lamang. Sabi na nila, life is short, at the same time, it's like a vapor, at ang buhay natin is unpredictable. Kaya wag nating sabihin na we have still more time. Kasi sabi nila, boast not thyself for tomorrow. Yan po ang sinabi doon sa Proverbs chapter 27 verse 1, na wag nating i-boast ang ating sarili. Sabi natin, may bukas pa. Kaya kailangan natin ngayong gabi, mag-decide po tayo. If you have your quiet time sa inyong mga higaan, if you have your closet, saan ba kayo ngayon, you could make a decision to receive Christ. Ang unang gawin ninyo, just to admit that you're a sinner. Kailangan na pong i-admit natin na tayo po makasalanan. Alam niyo po, the more you admit that you're a sinner, the more you see that kailangan talaga natin ng kaligtasan. Yan po. Tanggapin po natin si Kristo. Yan po ang pinadala ng Panginoon. Siya po ang paraan ng Panginoon. Siya po ang content ng testimony ng Ama. Sabi doon sa first na binasa natin kina chapter 5, verse number 9, papunta po verse number 15, na ang buhay na walang hanggan ay nandun po kay Kristo at nakukuha lamang kay Kristo. Kaya kapatid, kami po ay nagpipray. We are so prayerfully na mag-plead sa inyo kapatid na sana ho kayo makatanggap ng kaligtasan ngayon. Huwag na nating patagalin pa. Kasi hindi natin alam ano yung gagawin ng kaaway natin. Satan himself is making a way na tayo po'y mablind. Kung basahin po natin yung 2 Corinthians chapter 4, verse number 4, ang sabi doon, the God of this world blinded them, the minds of them, upang hindi po makita nila yung glorious gospel ng Panginoon. Marami pong gagawin si Satan na mablind tayo. Kaya if there's an opportunity, if the Lord spoke to you right now, you need to make a decision to believe that the work of Christ in the cross is enough. You need to believe that Christ died for you. You need to believe that Christ buried for you. And after 3 days, He was rose again, and that is His promise. If you believe Him, you will have
eternal life. Okay, as we close, we could pray and we'll help you and to know God more. Kayo po ay may mga time, kayo po ay mag-watch kayo ng live dito every Monday, kayo po welcome. And nandito po kami na step by step. Hindi man siguro lahat maituro namin because kulang yung mga panahon natin, but we will try our best na ma-impart sa inyo yung mga basic things, mga basics na dapat natin na matutunan upang mas makilala pa natin ang Panginoon. Okay, tayo po ay manalangin. Nalangin po tayo. I have my friend here. May kasama ako dito, si Brother Michael. Brother Michael, kayo po ay makapag-pray sa ating mga kapatiran. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa patuloy po na pagtuturo sa amin sa pamamagitan ng iyong salita po Panginoon. Salamat Lord God sa iyong paggabay po sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu po Panginoon upang maunawaan po namin ang inyong salita. Salamat po Panginoon sa pagmamahal po sa bawat isa po sa amin. Thank you Lord God, panalangin po namin na nawa po lahat ng mga nakikinig po dito na makita po namin, Panginoon, ipakita po sa amin, bigyan po kami ng unawa na ang kaaway po Panginoon ay ginagamit ang kanyang mga taktika po Panginoon upang iligaw, ilihis ang mga tao po Panginoon. Salamat Lord God, nawa po Panginoon, gumamit po kayo ng mga matutuong mga tao po Panginoon na mag-share sa inyong salita Lord God. Salamat Lord God sa pagmamahal, kabutihan na ginagawa niyo sa aming buhay. Maraming salamat po. Muli po Panginoon, nawa maligtas po Panginoon ang hindi po nakakaranas ng kaligtasan. Lalo na po kay Brother Rasya, nawa po i-open nyo ang kanyang mind na hindi po ang relihiyon dahil kaanib kami sa isang relihiyon, kami ay secure na po Panginoon. Ngunit po Lord God, nawa ibuksan nyo po ang puso ni Brother Rasya na makita nyo po, ipakita sa kanya ang katotohanan po Panginoon. Salamat Lord God. Ito po ang aming panalangin. Maraming salamat po sa Panginoon Jesus. Amen. Okay, Brother Rasya, salamat po sa pag-assist sa amin. Okay, so Brother Rasya, thank you so much and God bless you. Okay, mga kapatid. Ano pa? Okay, salamat po. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang podcast nila Michael at brother mga kapatid. At pwede nyo silang i-follow, nakatag naman ang kanilang Facebook dyan kay Pastor Azrael at dyan kay Brad Michael mga kapatid. At kung gusto nyo magsuri sa kanilang pananampalataya, you can follow them mga kapatid. At syempre you can subscribe yung aking YouTube channel Rasha Debates TV dahil lahat ng mga debates at podcast ay nandun mga kapatid. At you can follow also me Rasha Vista dahil dito ako laging nagla-live mga kapatid. So again, maraming salamat sa lahat. Huwag kayong tumigil sa pag-comment mga kapatid, sisikapin ng dalawang speaker natin sagutin pa ang inyong mga tanong kung meron pa. At doon din sa mga naghahamon kung po pwede. So maraming salamat mga kapatid. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. God bless you.